Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Gabay ng Kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at bumabantay sa mabuting pamamahala, patas ng notisya at karapatang ng tao, ay hinggil sa issue ng we support and voice on the rejoining in ICC and probe over drug war. Ayon sa panayam kay Pangulong Marcos ng Inquirer News at ilang media tungkol sa pag-rejoin ng Pilipinas sa ICC, at itong another probe na nais ng mambabatas na makikooperate ang pamahalaan mula sa ating Administrasyong Marcos. Ayon sa ating Pangulong Marcos ay pag-aaralan nila ang mungkaing ito na pag-rejoin sa ICC at hindi ito imposible na mangyari. So yun yung ating tinungyang topic na muli ay pinapanukala ng ating mambabatas na tayo ay mag-rejoin muli doon sa ICC at saka yung probe doon sa drug war noong nakaraan ng ICC. So ngayon ay tayo ay may team na sinusuportan ito ang ating boses na we support doon sa pag-rejoin ng ICC at another investigation o probe doon sa drug war. So ngayon ay ayon sa ating Pangulong Marcos nga ay kanilang pag-aaralan pong mabuti ito, yung pag-rejoin kung tayo ay muling makababalik doon sa ICC. So sa investigasyon naman ng ICC at ang dating stand ng ating administrasyon, sa dating stand ng ating administrasyon Duterte, ang kanyang stand din dito na may sarili tayong jurisdiction at hindi ang ICC, at para sa kanya wala na tayong dapat pang harapin sa ICC o case closed na ika nga. Gayunman ay titingnan din niya ang panukala ng mga batas hinggil dito. So yung stand ng ating Administrasyon Marcos, kagaya rin ng stand nung kay Pangulong Duterte noon na meron tayong sariling jurisdiction. So umiiral yung ating justice system o gumagana, yun yung stand noon kay Pangulong Duterte. Yan din ang stand ng Administrasyon Marcos ngayon, na meron tayong gumagana o aktibong legal system o justice system. Kaya yan yung kanilang stand. At meron tayong sariling jurisdiction o meron tayong sariling jurisdiction sa ating teritoryo, at hindi ito pwedeng pakialaman ng sino mang bansa o nasa labas ng bansa na pakialaman yung ating justisya o pagpapahiran ng justisya, sapagkat tayo naman ay mayroon nga sinasabi aktibong justisya rito. So yun yung kaya para sa kanya wala tayong dapat harapin doon sa ICC over drug war na probe, kundi parang case closed na yan, as na talagang walang dapat pakialaman yung ICC para sa ating administrasyon ngayon na investigasyon. So ngayon titingnan din nila na pag-aralan yung panukala na yan na muling magbukas doon sa probe sa ICC para siguro maaaring tingnan nila kung talagang wala namang kinalaman yung administrasyon o kanilang pinag-iigitan na tayo naman ay may sariling justisya para papanagutin kung sino yung may pagkakasala dyan sa naging drug war na yan, na kung saan ay ayon sa mga naitala ay may mga extrajudicial killing o mga salvaging na nangyayari o mga human rights abuses, at hindi lang basta human rights abuses na ilang tao, kundi grave human rights abuses. Kaya ito ay nais na imbestigahan ng ICC sapagkat yung grave human rights abuses ay sakop nila o yung crime to humanity, yan, grave human rights violation, crime to humanity, yan, sakop nila yan, na kapag mayroong ganong karami na mga napaslang at yun ay
out of justice ay ano kasa yun ay imbestiga ng ICC. Kaya lang ang sa ating pamahalaan ay pwede naman yung time justice system para papanagutin kung sa tingin nila ay mayroong ganong tayong problema, hustisyahan ng ating hustisya. So sana nga na nabigyan na ng hustisya at meron naman napapatala. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang tao. Kasi isyong ito ng muling pag-rejoin ng Pilipinas sa ICC at makikooperate ang pamahalaan sa investigation ng ICC ay ating sinusuportahan at sinasaboses na muling mag-rejoin tayo sa ICC at suportahan ng Pangulong Marcos ang House of Representatives sa kanilang panukala at ang namiyang Pilipino na nais na tayo ay maging miyembro muli ng ICC upang maprotektahan ang mga tao o mamayang Pilipino o sambayan ng Pilipino laban sa crime to humanity at war crimes, genocide, etc. na pinoprotektahan at ng ating ng ICC o binibigyang hustisya ng ICC kung mayroong mga ganung mangyayari sa bawat bansa na miyembro ng ICC. So kaya napakahusay na tayo ay makarejoin doon upang sa gayon kung mayroong mga nasa pamahalaan abuso gagawa ng grave human rights violation, crime to humanity, mapapanagot sila ng ICC dahil miyembro tayo roon. At dapat yun ay hindi basta-basta pwedeng tanggalin tayo doon sa ICC. Kagaya nung nangyari na ginawa ng nakarang administrasyon. Napakadali nilang naihain yung pagtatanggal mula dun sa Pangulo. Kaya dapat ay siguro yan ay tingnan mabuti kung paano yan hindi basta-basta matatanggal. Aside from yung ICC kasi ang proseso nung inihain nila ng 2016 yata yun, 2017 na proseso siya 2019 na natanggal. So ibig sabihin mayroong ilang years pang sakop yung ICC. So pero kung halimbawa magre-rejoin tayo, dapat yung mambabatas lamang ang pwedeng dadaan sa mambabatas para ma-remove yung ICC natin na membership. Hindi basta sa Pangulo lang. Kailangan ipapasa ng ICC, parang batas na ipapasa. Ipapasa ng ICC na ito ay re-revoke tapos pipirma ng Pangulo. Parang mga ganun. So halimbawa yung Pangulo ay nag-request no sa Kongreso at saka Senado, pero tatanggihan ng Kongreso at Senado yun, hindi niya matatanggal yung ating membership sa ICC na pumoprotekta. Halimbawa kasi kung sakasali may pinoprotekta ng isang administrasyon laban dun sa halimbawa makagagawa siya ng grave human rights violation o ganun. So hindi siya malilitis kapag gawa ng ICC, kapag wala tayo sa ICC. So local na ang gagana. So kaya dapat ay muli i-rejoin tayo ng ating Pangulong Marcos diyan para tayo ay maprotektahan doon sa nasabi ng mga sakop nila. So laban sa mga mapang-abuso sa pamahalaan o namang grupo na makagagawa nito. So hindi lang naman pamahalaan yung grupo na maaaring gumawa ng crime to humanity o grave human rights violation. Maging ibang grupo na gagawa ng halimbawa genocide. Halimbawa isang grupo dito sa ating bansa, maaaring rebelde rin, nag-genocide siya, halimbawa dinenocide niya isang IP community. So pwede siyang nakasuhan ng genocide. Yun ang pagtingin natin at maaari silang habulin. Yung mga yun, kaya lang syempre paano mahabol ng hirap pabulin o rebelde yun, di ba? O namang grupo. Pero yung sa pamahalaan, kung sila nakagawa ng crime to humanity, the government itself ay makikipagtulungan sa ICC para kung sino yung general ang siya may gawa niyaan. So papadampot siya ng the government itself. Isosolve nila yung general para ng buong halimbawa AFP, kung may general na siya nag-genocide o crime to humanity, isosolve siya nag-arrestin siya para dalhin siya sa ICC. Lilitisin siya doon at ikukulong siya kung siya mapatunayan doon sa Netherlands, sa kulungan ng mga kulungan ng ICC. So yun. So ang pag-member natin dito ay dapat suportahan ng ating administrasyon upang
kanya ipakita na concern siya sa mga Pilipino para maprotektahan sila sa maaaring maging grabe pang-aubuso ng nasa pamahalaan at iba't ibang grupo. Masisiguro at nagtitiwala naman tayo sa ating Pangulong Marcos sa suporta nito sa karapatan at fair justice at hindi siya lalabag sa ICC law o makagawa ng malaganap na pang-aubuso sa tungkulin. So kahit wala na tayo doon sa ICC, so halimbawa yung administrasyon Marcos, nagtitiwala naman tayo sa kanya na hindi siya gagawa ng mga ganong grave human rights violation or crime to humanity, mga genocide. So naniniwala tayo na hindi niya magagawa sa libo ng Pilipino yan, kundi mahal niya yung libo ng Pilipino. So ngayon ay ang sa ating boss sa kanya, kahit hindi niya magagawa yun, ay kanya tulungan yung libo ng Pilipino. Maaaring sa susunod na administrasyon ay gawin yun, or maaaring may general siyang gumawa ng hindi mabuti, maaaring yun ay litisin ng ICC or syempre siya kung yung administrasyon gagawa para laban doon sa ganung klase na dalawa yung hahabol mismo, yung pamahalaan mismo at saka yung ICC. So either ngayon pwede litisin ng ICC or kung gumagana yung ating kung yung administrasyon ay makagagawa ng mahusay na pamamaraan, so abulin niya yung mga general na gumagawa ng so yun, or sino mang grupo. So kaya siguro mas mahusay na rin na tayo ay naka-member doon sa malay natin kung ang susunod na administrasyon at mga susunod pa na ay maaaring presidente ang gumawa din ng ganun, ay tayo protektado, malilitis siya kapag gumawa siya ng ganun. So mamipilitan yung halimbawa ating persa ng pamahalaan to arrest yung isang kung halimbawa may ganun presidente o general, or else harapin tayo nung ICC or ng United Nations over that. So kung paano yung proseso gagawin para diyan. So ngayon ay dapat protektahan niya ang mga tao para sa mga susunod na administrasyon na maaaring gumawa ng malaganap na krimen at paglabag sa karapatang pantao, kaya dapat suportahan niya ang pag-rejoin na ito. So yun. So sana makisa tayo doon sa mambabatas para isabuhin sa Pangulo na makapag-rejoin tayo dito sa under his term sa administrasyon ito na halimbawa bago matapos yung administrasyon niya ma-rejoin yun. So sa cooperation naman ng kanyang administrasyon sa ICC probe over allegations of drug war abuses ng nakaraang administrasyon ni Duterte, ay siguro pag-aralan niyang mabuti ang investigations na dapat gawin ng ICC para mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima di umano sa drug war. So sundin niya ang proseso kung ano ang legal procedures dito na dapat pakialaman ng ICC. May ilang taon na sakop ang mga ICC para patunayan ang mga aligasyon kung kaya't maaari na ito ay cooperative. So yun. So yun as pahayag ng ating Pangulong Marcos na kanyang pag-aaralan, so sinusuportahan natin na kanyang sinusuportahan natin yung pag-investigate ito at kanyang pag-aaralan. Sinusuportahan din natin na pag-aaralan niya yan para mabigyan ng justisya yung mga biktima ng drug war na dapat mabigyan. Kung talagang ito ay mayroon talagang sinasabing violations o mayroong abuses yung ating pamahalaan dyan or non-state. So kasi maraming napatala non-state abuses. Kumbaga man hindi pa halimbawa kung mayroong allegation sa pamahalaan, lalong-lalo na doon sa mga non-state. Kasi marami yung non-state na ilang libo. So crime to humanity rin yun, kasama doon sa sinasabing reklamo sa pamahalaan. Meron din na non-state. Yun yung mga maaaring imbestigan. Hindi automatic agad. Yung mga yon ay over drug or yung mga yon ay grave human rights violation. Kaya lang, sino yung papanagutin nila? Yun ang iimbestigahan nila ngayon. Ngayon, hindi porke hindi po rin kampanya ng administrasyon Duterte noon na mayroong drug war siya, yun na yung state ibibintang na sa kanya para siya yung nagutos doon, di ba? Isang mahabang investigasyon pa yun para patunayan na yung nakarang administrasyon, yung pamunuan niya, siya nagutos doon sa mga non-state din, aside from doon sa state forces na
na mayroong demanda at reklamo sa kanila sa ICC na human rights na mga abuses na kanilang pinagpapatay yung mga involved sa drugs o mga drug lord. Pero mayroong mga mayroong mga non-state talaga eh. Kaya malinaw agad at automatic na yun ay grave human rights violation kung libo yun o abuses yun. Kaya lang sino yung nagutos. Yun ang di natin kaya nga sinasabi noon nung panahon ni Pangulong Duterte, nag-away-away yung mga drug lord. Yun, nagpatayan sila kaya ganun karami yun. So yun yung parang nakikita raw ng PNP noon. Imbestigahan yun ngayon ng ICC. So ngayon ang problema, hindi nga pinapayagan natin ng noon at ngayon ng administrasyon yun dahil nga mayroon tayong sariling justisya na dapat magpanagot doon. So ibig sabihin, pwedeng habulin ng pulis yung mga yun. Hindi naman yata yung nahabol ng ating pulis yung mga involved sa drug, yung mga non-state na mga armed men na pumatay ng mga maraming mga drug lord, mga drug addict, mga ganun na doon sa drug war. So dapat actirin yun ng ating pamahalaan, nadali sa court. Kung hindi naman nila nahuhuli, siguro magaling din yung magano. Kaya yun. Kaya and aside from that ay maaaring iimbestigan, hahanapin nila yung sinong namuno doon at tinututigisin. So kailangan mag-cooperate yung government kasi yung UN, walang pulis yun na pupunta rito para hulihin yun. Maaaring ganon. Doon sa ganyang klase ng kalakaran. Kaya nakikipag-cooperate yung government sa lahat ng mga investigation and then yung ating persa rin nanguhuli doon sa mga nagkamali. Yun, parang ganon. Paano kaya kung yung persa ng pamahalaan nagkamali, di ba? So yun. So naway gabayan ng makatarungan Diyos at Pangulong Jesucristo ang ating Administrasyon Marcos upang mapaira ng patas na katarungan at makapagdesisyon siya na protektahan ang sambayan ng Pilipino in rejoining ICC. Sana bago matapos ang termino ng Pangulong Marcos, maging miyembro na muli tayo ng ICC at suportahan siya ito. So, yun. Muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino at talimain ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas. At ang mamayang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapumumuhay tayo ng payapa at maulad at higit sa lahat ay may kaligtasan spiritual. So yun. So sana ay patuloy na magayon ng Banal Santa Maria yung ating pamahalaan at mamayang Pilipino at tanimahin natin yung mabuting balita. Sa gayon, yung ating pamahalaan ay magagabayan ng mabuting pamamahala, makatarungan, patas ng hustisya. Patutugon niya yung karapatan ng tao. Yung mamayang Pilipino ay makasusunod ng lubos doon sa ating pamahalaan at kung tayo ay sumusunod sa mabuting balita. Madali natin masusunod ng batas kung tayo ay nakasusunod sa mabuting balita at iiran yung kapayapaan, kaunlaran at mahusay na pumumuhay sa ating bansa. So, kaya tayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at mamuhay tayo sa mabuting balita. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at ang pagpapala ng Diyos at proteksyon at kapayapaan ay pagpala sa ating mga Diyos. At yung karapatan ay maliwanagan niya lahat at ito ay maliwanagan yung ating pamahalaan at ito ay tugunin niya at suportahan ang lipunan Pilipino at makumuhay tayo ayon sa ating karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.